Ano nga bang nangyari sa cake na to? Share ko na lang sa inyo. Kung umaga, medyo nagkaroon na ng parang premonition. Kasi nag-shake yung, bagong ligo pa ang atin nyo, plansyado ang hair. Parang nag-shake siya. So, nakita ko na yung rubber stopper na yun, nasa bandang gilid na. So, tinanggal ko na siya. Akala ko yung cake stand yung may problema. Tapos, nire-record ko to for the class kasi pinapakita ko paano ko ibabalot yung cake na ganito kataas. Using a box and then yung cake box extension, ganon. Usually kasi pag ganyang kalaking cake, hindi mo talaga siya binabox ng buo. Box lang muna, tapos extensions, tapos yung takip, tapos binabalot ng cling film or cling wrap yung paligid. So, habang sinusukat ko yung box, yung cake doon sa box, medyo mabigat siya, ha? Natamaan ko siya. Yun o. Hindi ko sadya natamaan ko siya. So, balik uli sa cake turner. And I was thinking of a way to repair it. So, ito nga, I'm trying to repair it. Tapos, biglang may dumating na package. Dito, feeling ko talaga nakadiskaril sa akin eh. Dumating yung package. May order kasi akong something special. Huwag nating pag-usapan. So, na-excite ako. Pero naisip ko, wag na. Later na lang. So, tabi ko muna siya. And hindi ko na-realize na masikip na yung space ko between dun sa cake, tapos yung package, and the cabinet. So, here, I'm explaining that lalagyan ko siya ng leaves. No? Kasi para i-cover up yung natamaan ko. Na-smoothen ko na siya, pero parang halata mo na may naganap. So, I'm looking for the tip 352, which is for the leaves. Sorry kung mati yung ilong ko dyan. Yun. So, nasa ilalim, pinakailalim siya nung cabinet. And, syempre, kinuha ko siya. And I reached down. And, dyan na naganap. When I stood up, natamaan ko yung mesa at tumaob ang cake. Nung una, talagang shook na shook ako. Tapos, ito, tingnan nyo naman, mapula yung mata ko. Tapos, pulang-pula ako. Feeling ko, what I'm saying here is, feeling ko tumaas talaga yung BP ko. Dinadaan ko na lang siya sa pagtawa. Tinatanong niya pa ako kung anong gagawin. Sabi ko, wala na. Because, tingnan nyo naman, latag na latag dun sa sahig. Paano mo pa yan gagamitin, di ba? Di mo na yan pwedeng i-recycle because you don't know what's in there. Baka may dog hair or human hair. Hindi mo na yan pwedeng gamitin. So, mabuti na lang, yung event talaga is tomorrow pa. Nung nangyari to, tomorrow pa. So, meron na akong mga cake na size 8 sa ref. So, sabi ko, I'll try muna to talk to the client. Huwag tayong magpanik. Yung mga ganyang eksena, hindi nakakatulong yung pagpanik, paggalgal. So, I will talk muna kasi nga, ang cake naman na ito is complimentary. So, sabi ko, kakausapin ko and see if they will agree to a smaller cake. And yes, dahil medyo convincing naman ako at saka pinakita ko talaga yung nangyari, pumayag naman sila at natawa pa nga sila, no, dun sa eksena na yun. So, sobrang relief talaga yung naramdaman ko dahil hindi ako magkakaroon ng problem. Ang concern ko na lang is to produce another cake for this occasion. Mabuti na lang, may magic whisk. So, magic whisk saved the day. And share ko na lang in another video kung paano ko madali ang ginawa yung isang cake. At ito po ang inyong tangang ante, pambansang ante na nagsasabing, ingat po lagi kasi napakahirap talaga ng ganitong sitwasyon. Yun lang po and mabuhay!